Tuloy po kami, Panginoon Lord, humihingi po, Ama, ng gabay, Panginoon, sa mga oras na 'to, kung ano po ang aming, Panginoon Lord, matalakay sa mga oras na 'to. Patuloy kang maghayag, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy ka, Lord, na magbigay po, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo, Ama. Tunay nga na, O Diyos, na kailangan namin ang bawat salita mo na magpapalakas sa bawat isa ngayon. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming gabayan, patuloy mo po kaming Panginoon, saan mo gusto, at patuloy mo kami, Panginoon, turuan. Ama, nakikita mo, Panginoon, kung anong pangangailangan ng bawat isa sa amin. Kung ano po, Panginoon, at ang mga kapasasalamat po ng aking mga kapatid. Ama, tinataas ko sa iyo. Patuloy mong balutin ng banal na dugo, Panginoon, at huwag maagaw ng kaaway para magamit na bukas na pintuan sa kanilang mga buhay. Dalangin ko po ang bawat isa, Ama, sa buhay po ni Ate Billie Jean. Lord, nakikita niyo po yung kanyang sitwasyon sa mga oras na to. Patuloy mo siyang i-comfort, yakapin, Panginoon, at patuloy mo rin abutin yung kanyang pamilya, Ama, sa mga oras na to, Ama. At patuloy mong ayusin, Panginoon, pag-unawain ang bawat isa at patuloy na maghari yung pag-ibig mo sa bawat isa. Ganun din po sa lahat ng pangangailangan nila Jane, nila Ashley, nila Nanay Andrea. Nagpapasalamat po ako sa iyo sa patuloy na pagtugon mo sa kanilang mga pangangailangan, Ama. At nalalaman mo, Panginoon Lord, na by your grace, Father God, and by mercy, Lord, nabubuhay kami sa biyaya mo, Panginoon. At nagpapasalamat kami, Lord, na laging bago yung iyong mercy bawat araw, bawat umaga na paggising namin. Dahil bilang isang mananampalataya, bilang mga anak mo, kailangan namin lagi, araw-araw, ng bagong habag na nagmumula sa iyo. Sa mga kapatid ko, Panginoon, sila Kuya Lindon, Lord, maging smooth yung kanyang pag-a-apply, Panginoon, at nananampalataya kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na patuloy nakikilos, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, na magbibigay ng katugunan, Ama, dahil alam namin, Lord, na ikaw ang Diyos na nagkikip ng promises mo, nagmamahal sa amin, tumutupad ng iyong mga salita, generous ka rin na magbigay dahil from your riches and glory, Father God, nararanasan namin, Ama, ang lahat ng mga pagpapala, Panginoon, at pangako mo sa amin. Kaya patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan, Panginoon, at dinadakila sa pinakamataas na pangalan ng aming Diyos na buhay, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na buhay. Amen and Amen. Praise God! Ayan, so glory to God po, ano? Praise Jesus. Okay. So glory, glory, glory to God. Hallelujah. Amen. Ayan, so tayo po ay dumako po sa mensahe. Ngayong oras na to, ano po? Ayan, ang mensahe po natin ngayon ay makukuha po natin sa Matthew po. Ayan, sa Matthew 26. Ayan, Matthew 26 po, 38 hanggang 46. Ayan, so basahin ko po, ano? Matthew 26, na po, 38 hanggang 46. So, ang pamagat po ng ating title ngayong araw na to ay The Beginning of Spiritual Growth. Amen? So, dito po tayo sa spiritual discipline. Amen? So, sabi po dito sa Matthew 26 hanggang 46 po, sabi niya, kaya't sinabi niya sa kanila, ako'y halos mamatay sa tindi ng kalungkutan. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad at sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat?
na kasama ko kahit isang oras lamang? Yan. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin. Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kopang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niyang muli ang 3 alagad at siya'y nanalangin. At iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras ng anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. Bangon, halina kayo, narito na ang nagkalulo sa akin. Ayan. So, yun po yung ating verse sa Matthew po. Buksan nyo din po ang inyong mga Bible, 26:38 hanggang 46 po. Ayan. So, glory to God. So, ang first point po natin dito na makikita natin on how we discipline ourselves being disciple, ito po yung beginning of our spiritual growth. Dito tayo nagsisimula. So, ang first point po natin dito, God want us to develop our way of desire to our devotion and prayer life through the Spirit and worship Him. Kaya pag sinabi po ng God na yung devotion to His Word, means maging rooted tayo sa mga salita niya. Purihin ng Panginoon kasi tayo po yung mga mananampalataya na dapat natututunan natin yung mga basic na ganito po na pag-aaral. Katulad kung paano ka magbibuild ng church sa pinag-aaralan natin sa Glory to God, kailangan mabuild mo din yung growth mo bilang mananampalataya. Gusto ng Lord na hindi ka lang nakakarinig ng salita, katulad ng pinag-aralan natin kahapon, di ba? Ang sabi ng Panginoon kahapon, my sheep hear my voice. Di ba? Sabi niya, hindi naman sinabing my sheep hear my scripture. Kasi maraming nakakaalam ng salita ngayon na hindi naman talagang sumusunod. Maraming matatalino ngayon. Nakikipagdebate nga po sila 'di ba? Pero ang gusto ng Lord kasi maging rooted ka sa word, hindi yung magmagaling ka lang or makipagdebate ka lang or kabisado mo lang ang scripture. Amen? Kailangan nating maintindihan at ma-absorb natin na tayo po ay nabubuhay hindi lang bilang maging magaling sa paghahayag ng salita, 'di ba? Maging debate, nakikipagdebate or nagkakabisado, maging doers tayo at maging buhay yung salita ng Panginoon sa ating mga buhay. Hindi po madali, Hindi madali na maging natin yung every obedient, kasi yung flesh nga po ang nangingibabaw. Nangingibabaw yung gusto ng isip, ng isip natin. Kasi alam nyo po, ang katawan natin, alipin natin yan eh. Ang katawan talaga natin, yan yung parang robot. Hindi mo yan mapapakilos kung hindi yan sinabi ng mind mo. Kaya sa totoo lang po, ilusente po ang katawan. Kung tutuusin. Kasi kung ano lang naman yung inisip mo, yan yung gagawin ng katawan mo. Pinapasunod mo lang siya. Sunod-sunuran lang yung katawan mo. Kaya wala pong kasalanan ang katawang lupa. Ang isip mo, yung makamudong karnal na isip mo, yun po ang nagtuturo sa katawan mo kung paano kikilos yung katawan mo. Tingnan nyo po, pag iniisip nyo sa gabi, 'di ba, yung mga nagtitinda diyan, nag-iisip ka kung ano ititinda mo. 'Di ba? Nagka-calculate na yun sa utak mo. 'Di ba? Iniisip na ng katawan mo na kailangan mong bumangon na ganito, naka-organize ka na, naka-alarm ka. Pababangunin mo 'yung katawan mo ng ganitong oras, maliligo ka, ganito. Ikaw ang nag-iisip, yung mind mo ang nag-iisip ng gagawin ng katawan mo. Tama po. Kaya yung mind natin, ito po yung tinatawag na soul natin na nagpapagalaw po ng buong katawan natin. And prayer po will help you to communicate at mawala yung mga desire ng laman. Kaya sinasabi ng Lord, manalangin kayo. At lalo po natin ma-encounter ang Diyos sa kapayapaan at kalayaan.
sa mga kasalanan na pwede po tayong mahulog. Na po, tayong mga believers, no? Dapat mga doers din po tayo. Tayong mga believers, ano po, we must pray all the time. Na po, kasi hindi naman ibig sabihin maghapon ka na lang magdasal, maghapon ka lang nakaluhod. Alam kong naiintindihan yung sinasabi ko sa inyo na katulad ng pag gumagawa kayo ng turon, di ba? Kahit yung mind nyo nagdadasal, tama? Di ba? Bigla, pag may dinadaanan ka, halimbawa, nakita mo yung ambulansya, nagdadasal ka, na automatic yun. May nagtuturo sa'yo na magdasal ka, kailangan mo magdasal, kailangan mo itong ipagdasal, di ba? May namamalimos lang sa daan mo. Hindi naman kailangan, nakaluhod ka lang eh, di ba? Na wala kang ginagawa. Na minsan, ginagawang pilosopo ng ibang tao na, anong gusto mo, nakaluhod ka na lang, magdamag ka na lang, magdasal. Hindi ganun eh. Kaya nga, kaya nga tayo, 'di ba, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sabi ng Panginoon, i-commit ninyo lahat ng ginagawa ninyo, sabi ng Panginoon, 'di ba, sa atin? Kasi hindi naman ibig sabihin nun, lagi ka na lang nakaluhod. 'Di ba? Hindi ganoon po ang ibig sabihin, 'di ba? Sabi ko nga, dito po, our peace, ano po, nagiging effectively affected our flesh. No po, yung kapayapaan, 'di ba, pag may kapayapaan yung isip mo, payapa di katawan mo. Tama? No po? Yung ibang believers po, they pray by flesh. No, may mga nagdadasal naman na puro bibig lang ang lumalabas. No, but not by the Spirit. Mahalaga po kasi na nagdadasal tayo by the Spirit. Amen? Hindi po yung puro buka ng bibig na maraming masyadong mabulaklak na mga salita. Pero ang totoo, galing sa bibig lang, kabisado lang nila yung word. Na po, kabisado lang nila yung pagdadasal nila. Amen? 'Di ba? May mga ganun po, scripted yung mga dasal nila. Na po, hindi yun ang gusto ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, pag lumalapit tayo sa Kanya, pray in the Spirit and in truth. 'Di ba? Kaya mas naniniwala pa ako sa mga nagdadasal na kahit umiiyak ka sa Panginoon, ano, sinasabi mo yung sitwasyon mo, yung parang kinakausap mo lang siya, parang natural lang na pakikipag-usap. No, kasi ang nagdadala sa'yo, 'di ba? Alam mo yung pagiging Panginoon niya, no? Para sa akin, humility yun. Yung inaamin mo sa Kanya yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo. Amen? Kaya mahalaga to, bilang mananampalataya, pag hindi ka nagsimula sa pananalangin, matuto kang dumulog lagi sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng spiritual growth. No? Yung disiplina sa sarili. May spiritual na disiplina sa sarili. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon na i-develop mo yung where mo ng desire to your devotion, lalo na sa prayer life mo, na po, through the Spirit. No? Kasi nararamdaman ng Lord. Tapos sa pag-worship natin, ang worship po, lagi kong sinasabi, hindi lang yan sa pag-awit. Hindi po yan sa pag-awit, hindi lang yan sa ano. Everything you do is act of worship. No po? Lahat yan. Lahat ng pakikisama mo sa kaibigan mo, sa mga anak mo, sa mga pamilya mo, di ba? Pakikitungo mo sa kanila, it's act of worship. Kaya, kailangan po nakikita, no? Nakikita sa action mo na you are rooted by word. Katulad niyan, naririnig kayo pa sa salamat ninyo, 'di ba? Hindi kayo nagkakaintindihan ng asawa nyo. Paano ka nagre-respond? Ano yung respond na gagawin mo sa mga anak mo kapag hindi mo kayang ibigay lahat ng mga pangangailangan nila? 'Di ba na may pag-ibig pa rin? 'Di ba na hindi nila mararamdaman na nagse-self-pity sila, 'di ba? Na mas maunawaan nila yung sitwasyon ng kalagayan ng buhay natin bilang mga magulang. Amen? Kaya ang training ground natin sa totoo lang kaya sinasabi ng Diyos na sa ano mo, sa Jerusalem mo, no? 'Di ba po? Kasi sa pamilya. Kaya nga ang ugali mo makikita sa pamilya pa lang eh. Sa pamilya pa lang, pag di mo kayang i-handle yung character mo sa pamilya mo, 'di ba? Lahat ng pinapakita mo sa labas, peke ka na. No, kapag mabuti ka lang pag halimbawa yung ugali mo sa loob ng bahay mo, hindi mo mapakitang tama sa asawa mo, tama sa anak mo, 'di ba? Anong kaya mo ipakita sa labas? Di ka plastikan. Amen? Kaya kahit ugali, kahit character natin, kailangan natin pinapanalangin sa Lord sa lahat ng sitwasyon, no? Yung mga ano natin kasi ano po tayo nabubuhay tayo sa carnal. Totoo 'yan, yung mindset natin dati, no, pati pagsasalita natin, mas na-consume tayo ng mundo. Kaya dapat po nating idinudulog, no, kahit yung pakikisama natin sa amo natin, pag-aalaga natin sa amo natin, nakikita ng Lord 'yon, no? Mabuti at masama, sabi nga Makikita nyo sa sa Malakay, sabi niya, ang buong katungkulan ng tao, maging obedient sa Diyos, magkaroon ng takot,
Kasi bakit daw? Kahit daw mga lihim na mga ginagawa natin, mabuti at masama, kita daw po ng Lord. No po, kaya napakahalaga ng bawat action natin kasi walang malilihim sa Kanya. Point number 2 po, God will teach us to feel in spirit because the living word of living Holy Spirit need you to able to the witness of the world who believe in Jesus Christ until the end. Hindi lang sa beginning, until the end. Amen? Kaya, tinuturuan tayo na mamatay sa flesh every day. Di ba po? And let the Holy Spirit use our life. Nang magamit tayo ng Holy Spirit, di ba sabi nga, kapag ikaw lumakad sa laman, kamatayan ang dulo nun. Kapag lumakad ka by Spirit, buhay po. Di ba? Buhay ang dulot po nun. Kaya nga, once you surrender po sa Diyos, di ba, yung ating buhay, surrender to Him, tapos, mararanasan mo that yung atake po ng impluwensya ng mundong ito. 'Di ba? Na magkakaroon ka, bibigyan ka ng lakas, ng kapangyarihan to resist the devil and discipline our flesh. Kaya nga maraming nagsasabi kung kailan ako nakakilala sa Panginoon, parang bakit ang daming dumadating na pagsubok, ang daming mga pagsubok, testing yan sa inyo, po, para maging testimony mo. Test po yan para makita ng Panginoon kung nagle-level up na ba yung character mo, nagle-level up na ba yung patient mo sa pamilya mo, sa asawa mo, sa anak mo, nagle-level up na ba yung pagiging kind mo, yung bunga ng banal na espiritu kasi ang pinalalago. Ang pinalalago. Kasi wala naman tayong binilt sa Lord eh. Alam ko nakakarinig kayo ng mga salita na sinasabi, i-build mo yung relasyon mo sa Lord. 'Di ba? Paano kang magbi-build ng relasyon sa Lord kung from the beginning makasalanan ka pa lang, mahal ka na ng Diyos? Ano yung binilt mo? 'Di ba po? Wala kang binibuild. Marami ako naririnig na mga sa church na you have to build your relationship to the Lord. Hindi po eh. 'Di ba? Ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo bago mo minahal ang Panginoon. Paano kang nag-build? 'Di ba? Ang Diyos, ang Holy Spirit ang nagbigay ng love sa iyo, 'di ba? Ng kindness sa iyo, ng goodness sa iyo, ng faithfulness sa iyo, ng self-control sa iyo. Ano yung ambag mo? 'Di ba? Kaya nga sinasabi sa salita ng Diyos, obedient lang ang ambag mo eh. Pero yun, dahil pa rin sa bunga ng banal na espiritu na tinanggap mo, kaya man nadidisiplina, laman mo. Amen? Kaya ka nagkakaroon ng kapangyarihan na labanan ang masama o ang espiritu o ang mga bagay na pagsubok sa iyo dahil sa kapangyarihan na binigay sa iyo ng Panginoon. Dahil sabi ng Lord, hindi kita binigyan ng espiritu ng takot. 'Di ba? Ang binigay ko sa iyo pag-ibig, 'di ba? Pagmamahal, kapangyarihan at disiplina sa sarili. Sabi ng Diyos. Amen? Ano yung binibuild mo? Wala. 'Di ba? Kasi ang sabi lang ng Lord, mag-focus ka sa akin, focus onto Jesus. 'Di ba? Si Lord din ang nagsabi na, I will build my church. 'Di ba? Sabi niya din kay Pedro, 'di ba? Sa rock. Sa batong ito, 'di ba? Sa'yo, Pedro, i-build ko ang aking church. Si God ang nagsabi nun. Hindi tao ang nag-build nun. 'Di ba? Itatayo ko sa pamamagitan ng batong ito. Sabi na, 'di ba? Wala tayong binild. Tinutulungan tayo ng Diyos. Kaya nga, walang sa gawa natin. Wala sa gawa natin. It's all because of Jesus. 'Di ba? It's all because of the character of the Holy Spirit na nag-absorb sa'yo. Kasi nabubuhay yung Holy Spirit sa katawan mo. At ikaw ang magiging witness lang nun sa mundong ito. Magiging witness ka lang bilang believers ni Jesus Christ until the end. Kasi ikaw mismo ang makapagsasabi na may nabago sa'yo. Hindi 'di ba? Bago sabihin na ibang tao na may nabago sa'yo, ikaw muna, parang hindi na ako ito. Bakit na kaya ko nang patawarin tong tao na to kahit na hindi siya humingi ng tawad? Bakit nagagawa ko na to sa tao na to kahit hindi ako to eh? 'Di ba? Masasabi mo sa sarili mo, ikaw mismo ang magiging witness. Amen? Ikaw ang magiging witness po, na alam mo sa buhay mo na may nabago, bago po makita ng ibang tao. It's about how, di ba? It's about our choosing God. It's about how we choose and how we commit in discipline ourselves. Kaya doon nakikita yung obedient mo bilang mananampalataya.
Napaka-practical po ng way na to, ano, to help us to lead our life. Amen? Na maging, na-draw ourselves closer to God. Si Lord kasi nagsabi nun draw yourself closer to me. Kaya kung magiging obedient ka, napapalapit ka sa Panginoon. Amen? Kasi ang Lord lagi naghihintay lang yan. Lagi lang siyang naghihintay. Kasi alam niyo po kung bakit. The flesh is weak, sabi nga, but the Holy Spirit is powerful and always ready. Laging handa, 'di ba? Sabi niya, ang katawang lupa ay mahina, ngunit ang espiritu ay malakas. Kaya nga hindi pwedeng magsama 'yun. 'Di ba? Hindi pwedeng magsama yung mindset mo na pang makamundo at hindi pwedeng magsama yung mindset mo na pang espiritual. Kaya nga minsan, 'di ba, pag nakikita ng mata mo karnal, yung sitwasyon mo, parang wala ka ng pag-asang makalabas sa sitwasyon na yon. Pero pag nakikita mo siya by the Spirit, di ba, nakikita mo that God is able. Di ba? You acknowledge the power of God. Lord, I know na walang bagay na imposible sa'yo. Di ba? Bakit napagtatagumpayan mo? Di ba? Kaya kasi bakit? Ang dulot kasi ng Espiritu ay buhay, pag-asa, kapayapaan. Di ba? Ang dulot ng laman, kawalan ng pag-asa, kawalan ng kapayapaan. Di ba? Kabaligtaran lagi. Laging kabaligtaran, laging against po. No po? Kaya, ang gusto ng Panginoon, isurrender mo sa Diyos, na through prayer, yung lahat ng mga petition mo, lahat ng request mo sa Kanya. No po, dati, di ba, nung nasa laman ka, naghanap ka ng kaibigan na maiiyakan. Maghahanap ka ng kaibigan na masusumbungan ng mga ginagawa ng asawa mo sa'yo, ng boyfriend mo sa'yo, ng kaibigan mo sa'yo, ng pagtatraidor ng iba sa'yo. Di ba, attention ng ibang tao yung kinukuha mo. 'Di ba? But God's, kung naintindihan niyo po, ano, kaya kayo tinuturuan na mag-devotion kayo, magbasa kayo, mag-ano kayo ng notebook ninyo na maunawaan ninyo yung salita ng Panginoong Diyos. Ano po? Na hindi siya parang nakaprograma, no? Magkakaroon ka ng intimacy, no, para malaman mo yung lalim ng karakter ng Diyos, para makilala mo kung sino si God sa buhay mo. Kasi alam mo kung bakit? God want us to share our joy sa Kanya. No, hindi lang, minsan kasi mas madalas, kaya nga minsan hindi niya napapansin, ba't hindi ka nawawalan ng problema? Kasi gusto ng Lord, i-draw mo yung sarili mo sa Kanya. Mas malapit ka sa Diyos kapag marami kang problema. Pero subukan nyo din po na kahit masaya kayo, no? Nararanasan nyo ba yon? Pag masaya kayo, i-share mo din kay God. 'Di ba? Kasi minsan tayo, tayo po, nag-share lang tayo sa Lord. Kapag umiyak tayo, nalulungkot tayo, 'di ba? Mas mahaba mong kausap si God. Mas mahaba mo siyang kausap, mas mahaba kang umiiyak, mas mahaba kang... Pero kapag masaya ka, did you ever experience na ano, yung pag 3 o'clock na ng hapon? Alam niyo po kasi biblically yan eh. 3 o'clock ng hapon, nagdadasal yung mga apostol, di ba? Ano, kasi nakaugalian ko na kasi yan. Pag 3 o'clock ng hapon, nagpapasalamat ako sa Lord. Lahat ng pwede ko ipagpasalamat, ipagpapasalamat ko. And I believe deserving ng Lord yun. Hindi lang kapag kailangan, testimony ng pasasalamat, papasalamat ka. Hindi. Pag may intimacy ka sa Panginoon, ano po, pag naging habit mo na yon, naging habit mo na alas 3 ng hapon, alam nyo, even ang pag-ihi mo, pagtae mo, pinagpapasalamat ko yan, Lord. Salamat sa mga buto ko, salamat po sa mata ko, salamat sa ilong ko. Isa-isa may parte ng katawan mo na pinagpapasalamat. Masaya ako ngayong araw na to. Diba, i-share mo sa kanya yung joy mo, yung victory mo. Alam mo, Panginoon, naglinis kami ni Magda kanina. Masaya ako na naipanalangin ko siya. Salamat, Lord, kasi binigyan mo ako ng courage na ipanalangin yung tao na yon, na maramdaman niya yung presensya mo. Diba? Yung sinishare mo rin yung joy mo sa kanya, sinishare mo yung victory mo, sinishare mo yung mga nape-face mong challenges. Alam mo, Lord, alam ko na pinagdadaanan ko to sa mga anak ko ngayong oras na to, ngayong panahon na to. Pero Lord, nagpapasalamat ako kasi alam ko na hindi mo ako pinapabayaan. I-try nyo pong i-share yung joy nyo sa Lord. No, i-try nyo, i-share na every time na lumalapit kayo sa pamagitan ng panalangin, hindi lang puro yung kasalanan mo ang nakikita mo. No, i-share mo din yung victory mo, yung katagumpayan mo. I-share mo din sa kanya yung mga nangyari sa buong maghapon mo, 'di ba? Lord, salamat kasi sa kabila po na ganito, na bumabagyo, umuulan, hindi ko nararamdaman na pinababayaan mo ko. Yung mga ganon, na ang sarap din po, no? Hindi yung puro umiiyak ka lang pag may problema, Lord, ganito ganyan, Lord, ganito ganyan, 'di ba? Subukan mo ring i-share lahat ng victory na nararamdaman mo kasi naniniwala ako, no po, na maraming bagay tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon.
No, pagpasalamat mo na, Lord, salamat may mga test. Lord, salamat may mga temptation na ganito. Kasi kung hindi sa mga temptation na ganito, hindi ko nakikita yung pagbabago sa sarili ko. Hindi ko nakikita na mas nagmumove ka sa buhay ko. Hindi ko makikita na mas binabago mo ako araw-araw. Hindi ko makikita yung grace mo araw-araw, yung kabutihan mo, na maraming tao sa mundong ito na humihingi Panginoon. Pero Lord, kami, nagdadaan man kami sa paghirap ng mga anak mo, 'di ba? Nararanasan namin yung kapayapaan, yung joy, 'di ba? Yung pag-asa na binibigay mo sa amin, 'di ba? Maging conscious po tayo sa God's presence and communion, no, sa kanya through prayer. Ang sarap lang po kasi na yung petition mo at all times, no, pino-forward mo sa Panginoon. Maging example po tayo ni Jesus, na po, and be Christ-like. Na maging be Christ-like tayo na siya lahat, ano, sinasubmit niya kay Papa niya, 'di ba? Ganun lahat yung kalooban mo, Panginoon, 'di ba? Even hindi lang yung mga kapighatian niya. 'Di ba? Pag nagbabasa kasi ng Bible, ano, parang pakaramdam mo pag si Lord nakakagawa. Lahat, no, pagpapasalamat niya, pag gusto niya i-multiply ng Ama yung mga pagkain, titingala siya sa langit. Kahit hindi siya nagsasambit ng pangalan kasi ang pagpe-pray naman by the Spirit eh. 'Di ba? Hindi naman kailangan laging naririnig ng tao. Yung pagtitingala mo pa lang ganun, 'di ba nagpapasalamat siya. Namumultiply niloloob ng Lord sa kanya, sa kanyang buhay. Na po, kaya ganun din tayo. Matuto tayo magkaroon ng disiplina na lahat ng bagay sinasubmit mo sa kanya. Even hindi siya ini-spoke ng bibig mo. Maging conscious tayo sa presensya ng Diyos. Na po, na tayo nakikita ng mga tao na pinaghaharian tayo, hindi tayo manghihina. Subukan niyo na, alam niyo yung tahimik, yung paligid, yung talagang antok na antok ka, ano, alas-alas ng madaling araw, yung gano'n, gumigising ka, nagdadasal. Minsan sa inyo may nagigising po, no? Pero bakit ka nagigising? Kasi minsan nakakarinig ka ng tinig na may problema sa ganito, ipagdasal niyo sa ganito, bigla kang, o kaya mananaginip ka ng mga tao na ano, may mga ano yun eh, kailangan mo maging conscious sa pinapahatid ng Panginoon na maging conscious ka rin sa mga buhay ng kapatiran, 'di ba? Na mga kapatid na nasa paligid natin. Na po kasi ganun si God eh. 'Di ba? Sabi nga niya, hindi ko dinadalangin ng sanlibutan, ngunit dinadalangin ko sila. 'Di ba? Ang mga tao sa sanlibutan, sabi niya. 'Di ba? Ganun siya magdasal. Hindi ang sanlibutang ito ang pinapanalangin niya, kundi tayong mga anak niya ang pinapanalangin niya. Amen? So, ano ba yung pwede natin maging application? Ano po? Sabi nga dito, tanungin natin mga sarili natin, are we filled in the Holy Spirit? 'Di ba po? Are we following our calling? Sinusunod ba natin yung ating mga calling and command po na ating Panginoong Jesus? Kasi patanong yung sabi niya dito eh. Bangon, sabi niya gano'n. Halina kayo, narito na ang nagkalulo sa akin. 'Di ba? Hindi nyo man lang ba, 'di ba sabi niya, kayang, ano, kahit isang oras lamang? Sabi niya, 'di ba po? Sinabi niya doon kila Pedro, 'di ba doon sa tatlo? Talaga bang hindi kayo makapagpuyat? Nakasama ko kahit isang oras lamang. 'Di ba sa pananalangin po ano? Tatlong beses niyang binalikan yung mga ano, yung mga kanyang mga disciple. Pero 'di ba, sa lahat ng bagay kasi gusto ng Lord magkaroon tayo ng disiplina kahit sa pagtulog, oras ng paggising, 'di ba, yung mga gano'n na kailangan natin naka-ordain. Kasi God is organized God 'yan eh, naka-ano siya, naka-order siya. He is God of order. Na po, kasi ito at komando, kailangan po talaga tayo nananalangin. No, command po talaga 'yon kasi that is the only way of communication natin sa Panginoon. No, hindi lang yung panahon na tayo po ay may mga problema. Matuto tayo na mag-spending time sa Word ng God, 'di ba po? At continually yon na nagpe-pray tayo, no? At dinidisiplina natin sarili natin para maging effective Christian tayo. No, na imbis na mag-focus tayo sa mga problema, mag-focus tayo sa salita ng Lord. No po, yung sincere na sumusunod tayo, nabubuhay tayo according to His will. Kasi yun yung mga tanong eh, sincere ka ba? Na sinusunod mo yung gusto ng Panginoon?
Amen? Na sinusunod mo yung kanyang according to His will. Di ba po? Kaya nga, make a decision na po sa act natin, yung entire natin na decision. Kaya number 1 natin dito, commit discipline. No? Number 1 na application, i-commit mo yung disiplina sa sarili mo. No, kasi yung Diyos po, may desire siya na iput yung puso niya, 'di ba? Puso niya sa iyo, laging naghahantay yung puso niya sa iyo eh. 'Di ba? Sa pananalangin mo, sa pagwo-worship mo, yung puso mo na pinapalitan niya, na tinatransform niya, yun yung gusto niya makita sa iyo. Yung pagde-devotion mo sa mga bagay na spiritual na gawain, 'di ba po, na ginagawa mo. Amen. Gusto ng Lord na mai-commit mo yung disiplina doon. 'Di ba? Sa pagdadasal, sa pagde-devotion, sa pagwo-worship mo sa Kanya. 'Di ba? Kasi ang katawan naman, it's our own part ng buhay natin to choose kung paano tayo pinili, no? Kung paano natin 'to pagagalawin. Nawa lagi po tayong magkaroon ng desire na piliin siya sa lahat ng pagkakataon. No po, kahit na nagtatrabaho tayo, no po, na pinipili natin maging tapat, no? Pinipili natin maging loyal sa trabaho natin. Pinipili natin na kahit marami nang gumagawa ng masama, mabuti ka pa rin. Amen? Kasi yun yung discipline sa sarili natin. Na po, sa lahat ng gusto ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yung gusto natin. Yung will ng Lord dapat ang nangyari. Kasi pwedeng ang ugali ng ng amo mo, 'di ba, hindi mabuti, hindi ano, pero ano yung by respond mo? 'Di ba? Piliin mo yung will ng Lord kung paano siya nakikipag-commit sa mga tao noon, 'di ba? Even na makasalanan tayo, 'di ba? Inano niya yung sarili niya eh. Sinut niya yung sarili niya sa atin. Kaya nga may mga tao noon na bakit siya lumalapit sa makasalanan? Kung hindi lumapit ang Lord sa makasalanan, hindi siya lumapit sa lahat ng tao noon. 'Di ba po? Hanapin natin yung will ng Lord, yung puso ng Lord, na para i-commit natin yung disiplina. Tulungan natin sarili natin na mag-spend time dun sa word daily and pray. Daily yon, araw-araw. Kasi sinabi niya yun araw at gabi, magbulay-bulay ka, araw at gabi, manalangin ka. Continuous praying, sabi niya, di ba? Pray continually, sabi niya sa salita niya. Di ba? Hindi yung humihinto ka na kapag nakaranas ka na ng mainam na, mabuti na, hindi. Di ba kasi sometimes, di ba, inaantay nga rin ng Lord na magbigay tayo ng praises, di ba, ng pasasalamat sa Kanya. Di ba? Kasi kung anong tinatanim natin, yun yung aanihin natin. Pag nagkakaroon tayo ng joy sa ginagawa natin, di ba? Joy din yung aanihin mo. Pero kung magkakaroon ka ng sama ng loob sa lahat ng ginagawa mo, sama ng loob din yung aanihin mo. Kung galit ang tinatanim mo, galit din yung maaani mo, di ba? Kung forgiveness ang tinatanim mo sa puso mo, forgiveness din yung matatanggap mo. Sabi nga ng Lord, bless those who forgive. 'Di ba? Kasi yung mga nagbibigay ng mercy kasi kahabagan din sila. Binibless ng Lord, 'di ba? Kaya i-make sure mo na nag-harvest ka ng tama. I-make sure mo sa sarili mo na kinukumit mo yung disiplina ng tama para makapag-ani ka ng tama. Amen? Kasi mahalaga po. Mahalaga po yun. Mahalaga po yun. Kasi self-discipline is make of a spirit filled, no? Self-discipline po galing sa bunga ng banal na espiritu, yung pinakahuli, pang-siyam yan. Self-discipline or self-control, no? Ito yung isa na magbibigay sa'yo ng dahilan para maging spirit-filled ka, not religion. Hindi religion-filled, spirit-filled na po. Kasi po, bago ka magkaroon ng dominion over demons sa mundong ito, you must learn to have dominion over yourself first. Kasi mas higit mong kalaban yung sarili mo kaysa sa mga demonyo sa mundong ito. Pag hindi mo alam disiplinahin yung sarili mo, yung emosyon mo, 'di ba po? Yung mga action mo, babagsak ka. Hindi lahat ng bagay demonyo nagpapabagsak sa iyo. Minsan sarili mo. Kaya nga sabi ni Lord, fight the flesh and don't give opportunity to sin. Kasi pinalaya ka na dun ng Diyos eh. Kaya disiplina mo sa sarili kung babalik-balikan mo yon. Diba? Kasi gagana lang yung kapangyarihan kung i-apply mo yun sa sarili mo. Kaya stop choosing to feed the flesh.
'Di ba? Kung dati, mahilig ka sa pornography, tigilan mo. Huwag ka manood ng mga bastos para hindi mo ma-feed yung flesh mo. Kasi pumapasok ngayon sa utak mo at yun nagpapakilo sa utak mo para maging bastos ka, para makaisip ka ng mga bagay na hindi mo naman dapat ginagawa. Na po maging seryoso ka, na iniisip, 'di ba, yung will ng Lord sa buhay mo. Kasi hindi naman talaga nagbibiro ang Diyos. Seryoso po ang Panginoon. She's going to pick you up. So, hindi po nagbibiro ang Panginoon. Kaya mag-decide ka lagi na nagsasacrifice ka ng something in your obedience. Na po, God is not asking for your perfection, but God asking for your progress. Nag-e-expect siya na kapag tinanggap mo siya, nagpo-progress yung buhay mo. Na po, in your spiritual growth, living, di ba? Nakikita. Di ba? Nakikita yung ebidensya. Nakikita mo yung witness mo rin sa sarili mo na may nagbabago. Hindi naman sinasabi na, kaya wag natin laging bukang bibig, I'm not perfect. Hindi naman sinabi ng Lord na maging perfect ka eh. Ang gusto niya sa'yo, mag-progress ka. Na maging consistent ka sa pagbabasa. Na po, it's not about how much you read. It's about how much you understand. No, hindi yan padamihan ng chapter na binabasa mo. Ang ano diyan, naintindihan mo ba yung binabasa mo? Kasi magbibigay lang sa'yo ng wisdom yun kung naunawaan mo. 'Di ba? Kaya ka magkakaroon ng knowledge na ito pala yun. 'Di ba? Kaya hindi yan paramihan ng binasa. Ang tanong, naunawaan mo ba? Na po? Kaya nga, even in a little bit implement, na po, will cause discipline. Sa unti-unting bagay na binabago mo sa sarili mo, na po, nag-a-add yun ng disiplina. I-subject mo yung flesh mo, na po, before you resist. I-focus mo yung sarili mo bago mo i-resist. Kasi minsan, hindi ka naman nakapokus eh, tapos nire-resist mo yung mga devil. Hindi ka naman nakapokus sa pinapagawa ng Diyos. Resist ka ng resist ng devil. Yung pala, yung sarili mo naman na may problema, hindi naman pala yung demonyo. Dasal ka ng dasal, provide mo ako pang hindi ka magtatrabaho, tamad ka naman. Paano yun? 'Di ba? Na kaya ako naghihirap dahil sa demonyo, yung kaaway inaatake. Hindi, kaya ka naghihirap, tamad ka. 'Di ba? I-resist mo muna yung mga ano sa sarili mo, yung i-subject mo yung sarili mo, yung flesh mo muna. Na po, hindi lahat ng laban sa mundo, puro demonyo. No, mas madalas po kalaban natin, sarili natin. Na po, piliin natin yung salita ng Diyos bago po yung mga cellphone natin, bago mga Facebook, bago mga Reels, TikTok, di ba, YouTube, etc. Kahit ano pa, mauna. No, unahin po natin yung pagdarasal, salita ng Panginoon tuwing umaga. Kasi lahat ng mga ganun, lahat ng mga yun po, wasting time. Pag hindi yun about kay Lord, that is all wasting time. And you gain nothing. Wala kang mapapala. Kaya, ano po yung inaano sa atin? Sa pagiging disiplinado sa sarili, be intentional. No po, kaya sa mga araw na susunod, sa mga following na susunod, make your own time. Plan your way. Nagpaplano ka. Hindi masamang magplano po. Sinabi nga yun sa Bible eh. Hindi totoo yung kasabihan ng mundo na pag nagpaplano ko, hindi natutuloy. Hindi totoo yun. Sabi nga sa Bible, meron bang nagpaplano? Meron bang nagtatayo na hindi nagpaplano? Diba? Hindi totoo yung mga tradisyon sa mundo, yung nakagawian mo sa mundo. Diba po? Kailangan mo nagpaplano. Yung day mo, nagpaplano ka, diba, na magluluto ka. Diba? Isingit mo din doon always yung oras mo para sa Panginoon. Na po, hindi tayo marunong maghintay kasi kaya si Lord is intentionally, di ba, dapat slow down, no? Magkaroon tayo ng patient din. Di ba, lahat nga ng trabaho mo, pag pinlano mo sa umaga, magluluto akong ganito, magtitinda ako, ba't nagagawa mo? Bakit yung pagsisingit na intentional sa gawain ng Diyos o pagbabasa, ba't hindi natin maisingit? Diba? Or nagdadasal lang tayo kapag may problema tayo. Pag kailangan natin ng pera, pag ano natin, diba? Maging fair naman tayo. Maging ano tayo, slowly po, isanayin natin sarili natin na nagpaplano tayo, na naka-organize yung ating oras, na may nakalaan tayo para sa Panginoon. Na po? Kasi yung way ng mundong ito, iba sa way ng Diyos. Amen? At hindi pwedeng kulang yung 24 hours na binigay ng Diyos sa'yo. Kasi yung pagiging impatient natin, madalas po will cause in wrong decision.
Dahil impatient tayo, hindi tayo makapaghintay, nakakagawa tayo ng bagay na mali. Maling desisyon. Kaya be intentional, saan po? Sa devotion and prayer, even sa pagpapasting. Amen? Kasi, we cannot expect na mapipil tayo ng Holy Spirit if we are not intentional to do all the Spirit desire. 'Di ba? And to loosen the flesh. 'Di ba? At bitawan mo lahat ng dati mong mga kinagawian na alam mo na hindi nagiging kalugod sa Panginoon. Hindi ka magiging spirit-filled kung ang ginagawa mo pa rin is human flesh, carnal, 'di ba? Tapos dinadasal mo na maging spirit-filled ka, pero ang ginagawa mo, magawain pa rin na makamundo. Hindi po ganon. 'Di ba? In order to begin, sabi nga, you have to choose to begin. Kung gusto mong magsimula, piliin mong magsimula. 'Di ba? Kung gusto mong masimulan yung gusto mong gawin. At kung in order to read, sabi dito, the scripture every day, choose to begin and it will develop to begin your life to change. In order to pray in able to pray daily, kung gusto mo rin magdasal daily, you need to choose to begin to pray. 'Di ba? Laging ikaw, hindi ang demonyo. Ikaw, yung sarili mo, disiplina sa sarili mo. Intentional sa sarili mo. Amen? Just to do it daily and intentional. Piliin mo. 'Di ba? Kung gusto mo lumago, piliin mo. Hindi demonyo ang pipili sa'yo. Hindi ka pwedeng kontrolin ng Diyos ng demonyo na piliin mo to. Hindi, ikaw. Ikaw mismo yung katawan mo, yung sarili mo. Number 3, organize. 'Di ba? Organize. I-organize po natin. Una, i-commit natin yung disiplina sa sarili. Pangalawa, maging intentional tayo. Kung gusto nating mag-growth, magkaroon ng growth, spiritual growth. And number 3 po, maging organized. Kasi bakit po? God own everything. We are God's servant. Ano po? Ano pong sabi niya sa 1 Corinthians 14:14? 14:40 po. Meron po kayo dyan? Pakapabasa nga po. 1 Corinthians 14:40. Nakita niyo po? Last na po ito. Amen. Sige Amen po. First, yun ang Panginoon. 1 Corinthians 14:14. 40 po. 40. 14:40. Okay, so sorry. Ayan, so sabi rito sa 1 Corinthians 14:40, lamang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. Amen. Amen. So doon po anong sinasabi ng Panginoon doon? Bilang mga stewardship po na in-entrust sa atin. Maging organized po tayo, no? Saang paraan, sa pera, sa oras, on how we budget our money, on how we budget our time. Sa lahat ng pagkakataon, i-organize po natin. No, kasi everything dito sa mundong ito is made by system. No? Lahat ng bagay sa mundong ito po, nilikayan by sa sistema. Solar system, di ba? Hindi nyo nakita, nervous system, digestive system, di ba po? Naka-organize lahat yan, lahat ng ginawa ng Lord. Hindi nyo napapansin? Na sistema sa mundong ito, di ba? Yung solar, universal system, di ba? Sistema, gawa lahat. Even ang katawan mo, naka-system lahat. Naka-organize ang Panginoon. Di ba? Yung mind mo, nervous system. Di ba? Nakasistema lahat ng bagay sa mundo, kaya ikaw dapat organize ka rin. Yung habit mo, yung ginagawa mo, di ba, yung sinasalita mo, yung oras mo. Lahat yan, nasa sistema. Yung oras na, 1, 2, 3, 4, sunod-sunod yon. Di ba, kailangan mo maintindihan, sa mundong ito, sistema ng Diyos to. Di ba, gusto ng Diyos naka-organize lahat ng bagay. Even yung panaan niya ng paggagawa mula pa ng first day, second day, third day, nakasistema yon, 7 araw magpapahinga ka. You have to balance everything in your life. Yun po yung responsibility natin. No? Ang responsibility natin, habang ginagawa mo yun, alam niyo kung ano napakabuti sa Lord? Habang ino-organize mo yung sarili mo, dinidisiplina mo yung sarili mo, dinidisiplina mo lahat ng ginagawa mo, dinidisiplina mo lahat ng naririnig mo. 'Di ba po? Lahat ng papakinggan mo, pinapanood ng mata mo.
'Di ba? Mga pakausap mo, dinidisiplina ng Diyos doon. Sabi nga niya, mamili ka ng kaibigan. 'Di ba? Hindi ibig sabihin nagtatangi ka. Pero gusto ng Lord, 'di ba, na matupad yung purpose niya sa buhay mo ng kapakipakinabang. 'Di ba? Kasi bakit? Alam niyo kung ano maganda sa Lord? Kasi kapag nag-obey ka, nagkakaroon ka rin ng reward sa Lord. Amen? Hindi lang siya dapat savior. 'Di ba? Lord din siya ng buhay mo. Kaya kung gusto mong magkaroon ng discipline growth, hindi ito nagsisimula sa demonyo. Hindi yung lagi mo sinisisi demonyo. Yung demonyo kasi hindi, ikaw. 'Di ba? Ikaw 'yun. Yung application sa'yo 'yun. Bilang church ng Panginoon sa pinag-aaralan natin sa Glory to God, sa'yo nagsisimula 'yun eh. 'Di ba? Una sa Panginoon, tas ikaw. 'Di ba? Hindi naman ang demonyo may relasyon sa Diyos eh, ikaw. Kaya ikaw ang maging organized. Sa lahat ng ginagawa mo, pakikitungo mo sa pamilya mo, pagmamahal mo sa sarili mo kasama din. Kasi you are the temple of God. Walang masamang mahalin mo 'yung sarili mo. 'Di ba? Mag-declare ka ng mabubuti para sa sarili mo. I-organize mo 'yung mindset mo na nakatutok ka sa mga positive na pwedeng mangyari sa'yo at gustong gawin sa'yo ng Panginoon kasi that is His will. Ang kalooban ng Panginoon, maging mayaman ka, hindi mahirap. Ang kalooban ng Panginoon, maging magaling ka, gumaling ka sa sakit, hindi magkasakit. 'Di ba? Bakit tayo humihiling na hindi baling ako na lang magkasakit, wag lang pamilya ko? 'Di ba? Bakit mo hinihiling 'yon? Paano ka makakapaglingkod sa Diyos? 'Di ba? Kung nababanggit ng bibig mo 'yung ganon. Kaya nga sabi, nagkakasala ka sa lumalabas sa bibig mo, hindi sa pumapasok. Pwede namang hindi ka magkasakit, ba't mo hinihiling na magkasakit ka? Bakit mo ipinapalit yung sa sarili mo para sa pamilya mo? Paano kung ikaw lang naghahanap buhay sa sarili mo at nabanggit mo yung ganun, ikaw nga ang magkasakit? Paano ka makapaglilingkod din? Huwag tayo maging selfish. Amen? Let be organized. Diba po? Yung mindset natin, diba? Huwag ganun. Pwede namang hindi magkasakit ang buong pamilya. Bakit mo hihilingin? Pwede naman mapagpala ang lahat. Diba? Bakit mo hihilingin na, Lord, mapagpala siya, hindi baling wag na ako? Bakit? Ang kalooban ng Lord is mapagpala tayong lahat. Amen? Di ba? Palitan natin yung ating declaration ng ating mga bibig. Di ba po? Kasi hinihiling mo nga yung wisdom, knowledge, understanding, maging matalino ka rin sa pagdadasal mo. Di ba? Hingin mo yung gusto, yung kalooban ng Espiritu kasi alam niyo po, walang kalooban ang Diyos na makakasama para sa'yo. Wala siyang ibibigay na makakasama para sa'yo unless wala kang disiplina sa sarili mo. Kaya nga ang discipline growth po is nagsisimula, ang spiritual growth po ay nagsisimula sa'yo. 'Di ba? Una, makilala mo ang Diyos at ikaw ang binabago ng Diyos. Amen? Kaya napakahalaga po na mabalanse natin yung ating buhay. Na po na mahalaga na maging rooted tayo sa salita ng Diyos, magpalalim ka pa. No, hindi ka magpapalalim para magaling ka. Magpapalalim ka para maging mas draw closer ka sa Panginoon. Mas makilala mo kung ano yung kaya niyang ibigay. Mga bagay na miracle, signs, and wonder. 'Di ba? Mga bagay na mga pangako niya. 'Di ba? Na pwedeng maganap sa buhay mo habang nabubuhay ka. Kaya nga ang panalangin ng Panginoon, Lord, sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Ang mga anghel, hindi nila pwedeng tawaging Ama ang Diyos. Ikaw, binibigyan ka ng karapatan na tawagin siya. 'Di ba? Ang mga demonyo, hindi na pwedeng pumasok sa langit. Pero ikaw, ang laki ng pintuan. Kahit na sabing makitid, 'di ba? Pero nakadipa ang Diyos, inaantay ka. Yun po yung kaibahan natin sa kanila. Yung mga falling angel, hindi na sila pwedeng pumasok sa langit. Pero ikaw, hanggat nabubuhay ka, may pag-asa kang pumasok. 'Di ba? Walang tumatawag sa Diyos ng Ama kahit ang mga hayop hindi nila pwedeng tawaging Ama ang Diyos. Ikaw lang ang binigyan ng karapatan kung ikaw ay tunay na mananampalataya sa akin. 'Di ba? Ikaw ay ikaw ay anak ko na, 'di ba? Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Walang nilalang sa mundong ito na pinayagan na tumawag sa kanya ng Ama kundi ikaw at ako lang. 'Di ba? Kaya hangarin po natin, hangarin natin na wag lang tayong maging steward. Hangarin natin na wag lang tayong maging kaibigan. Hangarin nating maging anak. Kasi iyon ang kanyang kalooban, maging anak tayo at maging ama natin siya. Amen? Di ba po? Napakahalaga nun. Kaya bilang i-organize mo yung mindset mo na mag-isip ka ng mga bagay na hindi mga negatibo, kundi positibo.
Na kahit pangit yung nakikita mo, i-disiplina mo yung mind mo, i-disiplina mo yung puso mo, wag yung puro emosyon. Kahit konti-konti lang. 'Di ba? One step at the time, one step at the time. Pag ano, 'di ba lahat naman ng bagay, nung nag-aaral tayo, grade 1 muna. 'Di ba sistema din. No, nung natuto ka na mag-grade 1, 'di ba tinuturuan ka na magbilang, magsulat. Sistema din hanggang natuto ka, hanggang naging matalino ka na. 'Di ba? Lahat ng bagay. Lahat ng bagay po, no, gawin nating sistema na sistema ng Diyos, will ng Lord sa buhay natin. Lahat ng bagay pwede nating matutunan. Na po, at lahat yon pwede sa tulong at gabay ng Espiritu Santo. Sabi nga, ang gabay patnubay mo, ang helper mo ay ang Holy Spirit dito sa mundong ito. Na po, ang hayop walang Holy Spirit. Ang angel walang Holy Spirit. But they are spirit. 'Di ba? Pero ikaw, meron kang Holy Spirit. No, kaya hindi ka man maging perfecto, pinapaging banal ka niya. 'Di ba? Glory to glory. Because bakit? Kasi may Holy Spirit sa loob ng katawan mo. 'Di ba? Hindi ka man maging perpekto na katulad ng Panginoon, 'di ba? Pinapaging banal ka naman niya sa lahat ng ginagawa mo, 'di ba? Kaya nga may pagbabago tayo, may paglago tayo. You have to choose. Sa mundong ito, sabi ko nga, natutunan ko sa mundong ito, sa lahat ng bagay lagi kang mamimili. Tama at mabuti, 'di ba? Masama at mabuti, 'di ba po? Lagi kang mamimili. You are choosing after choosing after choosing. Lagi kang mamimili. No po? At laging piliin natin, no? Laging piliin natin yung will ng Lord sa buhay natin. Kaya matuto po tayo na magkaroon po tayo ng disiplina sa sarili natin. Kung gusto natin, i-commit natin yung discipline sa sarili natin. No po, maging intentional tayo at maging organized po tayo, katulad ng Panginoon. Amen? Si Lord, madaling araw pa lang, nagdadasal na siya. Kaya nga, if you want, kasi ang gusto ng Lord, di ba po, katulad ng inano natin, yung desire ng development of our way, ng ating devotion and prayer life, na po, through the Spirit and worship Him. Na po, maging rooted tayo sa salita ng Diyos. No? Kasi ang Diyos din naman na magtuturo sa atin, ang Espiritu Santo ang magpipild sa atin. Amen? Hindi ang magpipild sa'yo yung mga oil na pinapahid sa'yo. Kasi kung hindi ang Diyos din ang nag-anoint sa'yo, di ba po, sino ang magbibigay sa'yo ng kapangyarihan? Kahit ilang beses ka pang mabaptize, hindi yung nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo. It is you. No, when you choose to surrender yourself to God. Maging conscious ka sa presensya niya. No po? Kaya purihin ng Panginoon. Ano po, ang mga kahinaan natin, regalo yan. At maralaman mo, magiging witness ka ng Panginoon na po, sa lahat ng sinasabi niya sa atin, kapag nakita mo na yung sarili mo, na unti-unti ka na nagkakaroon ng spiritual discipline. Kaya nga po, ang pamagat na ating pinag-aaral, the beginning of spiritual growth. Huwag natin laging isisi sa demonyo. Sometimes it is us. Na po, huwag natin isisi sa religion or sa church. It is you. You are the church. Na po, hindi tayo sa religion. Kaya purihin ng Panginoon. I hope and pray, ano po, na pag sinabi ng Lord sa'yo, dumating na siya sa harapan mo, at sinabi niya, James, bangon na. Halika na. Narito na. Diba? Narito na yung sundo mo. No, hindi na yung nagkalulu sa kanya. Kasi darating ang Diyos na parang magnanakaw. Ashley, halika na. Bangon na. Diba? Narito na. Andito na yung ama mo. Diba? Sinusundo ka na. Para pag dumating yung panahon na yon, kung magkakaroon ka, diba po, ng disiplina sa sarili, sa spiritual discipline mo, handa ka. Kahit anong oras dumating ang Panginoon. Wala kang kabagabagan, wala kang takot. Kasi bakit? Lahat sa buhay mo, sinabmit mo sa Kanya. Siya'y nag-lead sa'yo, siya'y nag-guide sa'yo, siya'y nag-direct sa'yo. Kasi sa spiritual discipline, it is begin to you and God. Between you and God. Lahat ng isasubmit mo sa mundong ito, between you and God. Hindi dahil sa ginawa ng asawa mo o ginawa ng ibang tao. It's always you and God. Amen? Kaya nga yung way of communication natin, yung vision natin and purpose natin, dapat it's all because of Him.
Kaya nga, when you have Jesus, you have everything. Amen? Purihin ng Diyos, and to God be the glory po. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Father God. Lord Jesus, Panginoon, our Lord and Savior. Hallelujah. Be glorified and magnified, Father God. Forgive us, Lord, sa lahat ng mga pagkukulang namin. Panginoon, in our obedience sa iyo, Lord. Tulungan mo kami na laging mag-desire, Panginoon, na laging ikaw, O Diyos. At patuloy na maniwala sa pananampalataya, Panginoon, na nagko-correct sa amin, Panginoon, nagbibigay ng pag-asa sa amin, nagbibigay ng bagong direction sa amin, nagbibigay ng connection sa amin sa iyo, and transformation, Father God, sa bawat isa sa amin. And Lord, we do believe, Father God, na your will, Panginoon, ang hindi yung will namin, Panginoon, ang bibigay ng correction sa amin, kundi, Panginoon, alam namin na even, Panginoon, posible, nagiging posible sa iyo, Panginoon, na mabago kami, ma-develop kami, ma-improve kami, Panginoon, by your grace and glory, Panginoon, and mercy sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami na maging katulad mo, Panginoon, na mag-matured kami, na develop ka rin noon, na magmamatured kami, Panginoon, and have right foundation sa iyo. At makip namin yung disiplina, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama, sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, Ama. Maraming salamat po, Ama, sa mensahe ngayong oras na to, at patuloy mo kaming maranasan namin patuloy ang presensya mo sa aming buhay sa lahat ng ginagawa namin. We thank you, Father God, for you are our Father in heaven na nakakakita at nakakatunghay na mga ginagawa namin mabuti at masama, Ama. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin. O Diyos, patuloy ka maghari sa buhay ng bawat isa sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen po. Yan. Napakagandang mensahe. Ano po reminder po sa bawat isa sa atin?